Hello mga kabayan! Kamusta po kayo? Sana okay lang kayo at welcome na welcome kayo dito. Ako po si Connie, Kenyan po ako at marunong magtagalog. Ngayong araw, ang ating video ganito. So, ngayong araw, ibibigay ko sa inyo ng update ng mga lingwahe na nagawa ko. If gusto mong manood ang video na to sa Spanish, kasi nagawa ko na tong video na to sa Spanish na sa ibang channel, ilalagay ko to sa dulo ng video na to para manood kayo. Ibang channel yan, pero nag-Spanish ako kasi gumagawa ko ng mga Spanish videos, Italian videos, yung mga ibang lingwahe, iba't ibang lingwahe para mag-rehearse ako, mag-practice ako, magsalita. Kasi mahirap kaya if mag-aaral ka lang ng drama o makikinig tapos wala kang gagawang pag-ensayong pagsasalita. So, ginagawa ko yan. So, if gusto mo, makikita mo yan sa dulo ng video na to para manood ka at pwede mo ring manood ng mga iba't ibang lingwaheng mga video doon. May Italian video tapos gagawa pa ako ng French mga video pero medyo ang French ko. Pag-usapan natin sa video na to. So yan, magsisimula ako sa Tagalog, tapos Spanish, tapos Italian, French, tsaka German naman. Sa linya, di ko alam kung paano ipaliwanag to pero sa gaano katagal nag-aral ang lingwahe. Ang una kong lingwahe ay Tagalog, tapos Spanish, tapos Italian, tapos French, at ngayon naman German. So, ganyan ang maging line sa pag-uusap. So, magsimula na tayo sa Tagalog. Bakit nga ako nag-aral ng Tagalog? Sinabi ko na yan sa ibang video. Kung gusto nyo, ilalagay ko rin yon sa dulo ng video. So, dalawang mga video kung bakit nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Hindi lang dahil yan sa serye, hindi dahil lang yan, kasi if dahil lang sa serye naman, malalim yan na dahilan para mag-aral ng isang lingwahe. If nakaaral ka ng ibang lingwahe, malalaman mo na kailangan mo ng matinding dahilan, malalim na dahilan para mag-aral ka ng isang lingwahe. Kasi sa pag-aral ng lingwahe naman, may iba't ibang mga pagsubok. At minsan, if may matinding pagsubok at wala kang malalim ng panghawak sa lingwahe na yan, wala kang malalim na dahilan kung bakit gusto mong magpatuloy sa pag-aaral sa lingwahe na yan, baka bibitaw ka. At if bibitaw ka, hindi ka maging marunong sa lingwahe na yan. So, if serye lang po, mababaw ang dahilan na ganyan. Pero may iba pang mga rason, panoorin nyo yung video na yon para malaman mo kung bakit nag-aral ako ng Tagalog. Ano po ay ang estado ng Tagalog ko ngayon? Sa tingin ko, parang nasa C1 na ako sa Tagalog kasi kahit anong pwede kong sabihin sa Tagalog, kahit pati chismis, pwede na sa Tagalog kasi kinakausap ko mga natives na Tagalog, gumagawa ko ng mga video, like natural na ang Tagalog sa akin. Hindi ako nahihirapan. Ang mahirap lang talaga sa akin sa Tagalog ay yung conjugation, yung mga suffixes, affixes, prefixes. Yon talaga, yung nagpakain, magpakain, kinain, kakainin, yung mga suffixes, prefixes, ganyan. Yun ang mahirap sa akin, pero naniniwala ako na may pag-asa pa ako. Kaya nga nag-aaral pa ako para malaman ng mas mabuti, pero okay na okay ako sa Tagalog. Kayo po, ano pong sasabihin nyo sa Tagalog ko? Ano pong sasabihin na kailangan kong i-improve, kailangan ko i-adjust, o mga kailangan talaga sa Tagalog? Ano pong sasabihin nyo? Kasi, minsan, yung tingin ko, minsan, o most of the time, sasabihin ko, pati sa psychology, yan ang sinasabi nyo. Yan ang sinasabi nila. Yung tingin mo
sa sarili mo iba sa yung tingin ng ibang tao sa iyo. So, may dalawang tingin, 'di ba? Yung tingin ko sa sarili ko at yung tingin ng mga iba sa akin. Ano ang tingin nyo sa akin sa Tagalog? Anong nakikita nyo? Ano pwede kong improve? Ano pwede kong gawin? Anong pwede ko, ano nga ba? Tapos, dahil sa Tagalog nga, baka dahil sa Tagalog nga may konting ako alam Bisaya. Tapos narinig ko parang yung Bisaya, parang yung tao na marunong magbisaya, kaya niyang umintindi o magintindihan waray-waray. Yan ang narinig ko. Tapos may isang interview na nakita, may isang Bisaya at isang waray-waray. Narinig ko yung nakinig ako sa interview na yan for like 10 minutes, tapos na ano yung utak ko kasi wala akong masyadong naintindihan, konti lang. So Tagalog sa tingin ko, feeling ko okay, pero may room for improvement, ganon. So ngayon, pag-usapan natin ang Spanish. Kung gusto nyong i-rate ang Spanish ko, panoorin nyo yung video na may same title na ito, pero nasa Spanish. Ginamit kong Spanish imbes sa Tagalog. Sa Spanish naman, feeling ko, second siya sa Tagalog. Feeling ko, advanced na ako, parang B2 o C1, ganon. Advanced na ako, kaya kong sabihin kahit anong gusto ko, pero may mga topics na hindi pa ako kayang mag-handle, hindi ko pang kayang i-handle, hindi pa yan natural sa akin. Parang robotic pa yan, parang robot, if like umiisip pa ako sa mga grama, mga ganyan pagdating sa Spanish. Tapos, sa Tagalog naman, hindi ako nag-iisip pag nag-switch sa Tagalog, English, Swahili, ganyan. Hindi ako nag-iisip masyado. Natural na siya. Pero sa Spanish, medyo mahirap mag-switch sa mga lingwahe. Kumbaga, kung gusto kong mag-switch mula sa Spanish sa English, medyo mahirap yon. Halimbawa, sa linggong ito, actually, may isang Spanish na tao mula sa Spain na kinausap ako. Nabiglaan kasi ako eh. Hindi ako handa na may tao na pupunta sa akin para mag-Spanish tayo. Hindi ako handa. Nabiglaan ako, tapos kahit ano sabi ko lang. So, ganyan. Parang kailangan ng paghahanda ang Spanish para magsalita. Pero okay na okay ako sa Spanish. At I think dahil yan sa pagkatao ko, kasi introvert kasi ako, at if di ko kilala ang isang tao, medyo mahirap para sa akin magsalita. Ganyan. So tingin ko parang personality ko yan, pero parang kaya ko yan lampasan. Kasi nalampasan ko yan sa Tagalog eh. Sa Tagalog, kaya kong magsalita sa kahit kanino, if stranger ka man, or nag-uusap tayo araw-araw, o kahit ano, like natural na siya. Pero hindi siya sobrang natural katulad ng Swahili o English, ganun. Pero natural siya. Gets nyo, di ba? Natural na siya. Ngayon pag-usapan natin Italian. Mamma mia. Italian talaga. Sa Italian naman, feeling ko C1 na ako sa pag-iintindi. C1 na ako. Kaya kong mag-intindihan yung mga sinasabi ng mga iba't ibang tao. C1 o B2, ganyan, sa pag-iintindihan, pakikinig, ganyan. Pero pagdating sa pagsasalita, sa tingin ko B1 pa ako. Siguro B1 na mataas pa ako.
Kasi B1 ay intermediate. Okay, sasabihin ko lang dito. A1 ay beginner, A1 tsaka A2. B1, B2 ay intermediate. So, lower intermediate, upper intermediate. Tapos C1, C2 ay advanced. May C1, advanced, C2 proficiency level. Yung ibig sabihin na marunong ka talaga. Kahit ano pwede mong sabihin, pwede mong gawin sa lingwahe na yan. Yan. So, kaya nga sa madaming mga nag-aral ng mga ibang lingwahe, yung maximum na level nila ay C1 most of the time unless nakatira ka na sa bansa na nakakapagsalita ng lingwahe na yan sa bansa na yan. Halimbawa for 2 years, 1 year, o depende sa tao hanggang nasa C2 ka, pero C2 ay native level talaga proficiency. Pero hindi siya native kasi may native, tapos may C2. C2 ay sa mga nag-aaral ng lingwahe, ganyan. So, sa Italian, feeling ko B1 ako sa pagsasalita. Nag-aaral ako ng Italian, tapos alam nyo, parang parehas siya sa Spanish at di ko alam kung ano ang problema eh. Minsan, nagsasalita ako ng maayos, minsan halo-halo siya. Halo-halo siya sa Spanish, hindi ko alam kung ano ay Spanish, kung ano ay Italian. Pero okay lang, feeling ko ay dahil marami akong mga lingwahe sa utak o siguro dahil hindi pa ako proficient talaga yung C2 sa Spanish o isang araw magsasalita lang talaga ako ng Italian ng maayos, di ko alam, pero nagpa-practice pa ako at gusto kong gumawa ng exam, B2 na exam sa Italian sa taong na to, pati Spanish gusto kong gumawa ng B2 o C1 na exam sa taong na to. Tapos i-vlog ko yan. Sasabihin ko sa inyo kung paano naging siya. Kung nahirapan ako, kung papasa ako, o kung babagsak. Ganyan. So, yan ay Italian. Tapos Italian naman, mahirap mag-switch eh. Mahirap pa siya mag-switch. Hindi pa siya natural. Yung natural lang talaga ay Tagalog sa ngayon. Sana pagkatapos sa dulo ng taong na to, maging natural ang Spanish. Tapos Italian. Pag-usapan natin ang French. Ang French naman, yan ang sasabihin ko ay napaka-frustrating language ko ngayon sa time na to, sa tiyempo na to. Di ko alam kasi may mga pag-aaral pa ako. Pag-aaralan pa ako ng mga iba't lingwahe, so di ko alam. So sa tiyempo na to, yan ang sasabihin ko na napaka-frustrating na lingwahe na pinag-aralan ko. Pero gusto ko pa yan malaman, gusto ko pa yan maging marunong. Target ko sa French, baka C1 o B2, ganyan, okay na ako. If okay na ako sa pagsasalita, lahat kaya kong magintindihan, okay na ako. Hindi yan kailangan na C2 katulad ng Tagalog. Tagalog gusto kong C2 talaga. Gusto kong proficiency. Pero yung French, okay na ako. Sa B2, C1, okay na ako. Lord, pakiusap, okay na ako. Okay na talaga ako sa C1. Huwag sabihin B2 kasi medyo malalim. I mean, medyo mababaw ang B2. Gusto kong C1. C1 na lang po, okay na ako. So, bakit naging napaka-frustrating na lingwahe ang French? Ito, isa sa mga dahilan ay French, nag-aral ako at nag-aaral pa ako ng French ng mag-isa sa bahay. At dahil niyan, wala kong tao na ginagabay sa akin. Pero Spanish tsaka Tagalog, nag-aral lang ako sa bahay. Bakit? Tsaka Italian, bakit French nahihirapan ako? Yan nga ang dahilan kung bakit naging napaka-frustrating siya. Dalawa ay dahil sa napaka-frustrating niya. Yan. Dalawa ay dahil sa French naman, ganito siya.
yung pronunciation pwede maging pareho, pero yung pagsusulat iba. Halimbawa, if sasabihin ko to, je fais mon devoir, gagawin ko ng assignment ko. O sasabihin ko, je fais mon devoir. So, je fais mon devoir, pwede yan ibig sabihin, gumagawa na ako ng assignment ko or ginawa ko na ang assignment ko. So, medyo confusing siya. Nakakalito talaga siya. Like, if nagsasalita ng isang tao at if nagsusulat, iba talaga. Iba. Iba yung tunog at iba yung writings. Para sa akin, nakakalito yan, nakaka-frustrate yan. Pero maganda if naintindihan mo na yan. At yan ang gusto kong intindihin para maging mas maganda ang buhay ko. 'Di ba? Parang maging mas maganda ang buhay ko pag okay na ako sa French, pero okay. Yan din ang sinabi ko nung nag-aral pa ako ng Tagalog, nung beginner pa ako. Sabi ko sa sarili ko, isang araw maging sobrang masaya ako, maging makulay talagang mundo ko, like maging ano-ano if matutupad talagang pangarap ko to. Gusto kong intindihin ang gusto kong intindihan ang Tagalog, gusto kong magtagalog, gusto kong like ang dami kong pangarap dati sa Tagalog at ngayon okay na ako. Like kaya kong intindihan, kaya kong magsalita, like at ngayon maiba pa akong pangarap. Kagaya ng mga sinasabi ng mga tao, if kakamitin mo yung gusto mong pangarap, may iba pang bundok na kailangan mo akyatin. Ganyan. Ganyan talaga ang buhay, 'di ba? So, ngayon, pag-usapan natin ang Jaman. Jaman naman ay bago ko ng pet. Ganyan. Bago ko ng pet kasi gusto ko siya dahil Jaman, pag nagsasalita ako ng Jaman, parang nasa ibang mundo, parang mula sa ibang planeta na ako. Kalawakan, yan. Kasi sobrang iba talaga niyan, even if kahit na may mga English na salita, iba ang pronunciation niya. At dahil niyan, ibang-iba talaga siya at mahirap niya dahil sa mga cases, yung grammar niya mahirap talaga. At gusto ko siya dahil niyan. Ayoko yung mahirap pronunciation, pero gusto ko yung mahirap na grammar. Pero gusto ko yung mahirap kasi if lalampasin mo yung mahirap, mas maging maganda ang mundo mo. Kasi malalaman mo, halimbawa para sa akin, malalaman ko, kahit anong mangyayari, lalampasin ko to. Kasi kaya ko yung mahirap. Kaya nga gusto ko yung mahirap. Gusto ko yung mahirap sa French, pero kaka-frustrating yan. Pero gusto ko yung mahirap. Sa German, gusto ko yung mahirap sa grammar talaga. At gusto ko yung lingwahe na yan dahil sa tunog niya, ibang-iba talaga ang tunog niya. Maraming salamat sa panonood at sana na-enjoy kayo mga kabayan at babalik pa ako with ibang mga videos. Pupunta ko sa embahada, i-vlog ko yung video, pero hindi pwede vlog yung nasa loob ng embahada, pero kahit papano mag-try ako mag-vlog, pero yung respectful naman, yung hindi ako sasabihin sa isang tao, nag-vlog ako ganyan. Gusto kong i-enjoy rin, so mag-uusap ako sa mga Pinoy, kakausapin kong mga Pinoy, ganyan, at vlog ko ng konti at sasabihin ko sa inyo ng experience ko. Pangalawang experience naman sa embahada, kasi nakapunta na ako sa embahada sa nakalipas na taon. Tapos pupunta ako din sa taong na to. Maraming salamat na naman. Sabihin nyo po sa akin, anong level sa tingin nyo meron ako sa mga 5 lingwahe na to? Ano sa tingin nyo? Ano pwede nyong
sabihin. Okay, maraming salamat. At kung may mga tanong kayo, pakiusap, ibaba nyo yan sa comment section na to para magagawa ko ng Q&A isang araw if may enough ako ng mga tanong. At paki-subscribe, like, share sa mga ibang Pinoy. At maraming salamat po. Ciao!